Madaling araw na nang makarating kami sa probinsya. Lumang bahay pa rin namin. Ang sasalubong sa amin, may kahoy na gate, malawak na bakuran at amoy ng lupa at damo na agad kong kinagiliwan. Para akong bumalik sa pagkabata. May konting lamig sa hangin, may huni ng mga kuliglig, at may katahimikang kay tagal ko nang hinahanap sa lungsod. Agad akong lumabas ng sasakyan habang buhat ni Zephyr si Emmanuel. Nilingon kong paligid at bahagyang napangiti. Ibang-iba talagang pakiramdam kapag nasa sariling tahanan ka. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng bahay at doon ko nakitang mama ko. Nakasuot pa ng lumang duster. May basang buhok marahil kakaligo lang. Pero agad kong nakitang saya sa mga mata niya. Ay anak! Malakas na sigaw ni mama. Nandito na kayo? Lumapit siya kagad at niyakap ako ng mahigpit. Nakalutang pang damdamin ko. Ilang buwan din akong hindi nakauwi. Kaya ganito pala kahit na ilang ulit mo nang iwan ang probinsya. Babalik at babalik pa rin ang puso mo dito. Oo ma, gabi na kasi kami nakaalis. Kaya madaling araw na nakarating. Sumilip siya sa buhat ni Zephyr. Si Emmanuel? Opo ma, nakatulog po sa pagod. Lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Nandito si Zephyr. Nanditong anak niya. Wala kaming malinaw na relasyon at ngayon, kami ang kasama nila. Hindi ko rin alam kung anong iniisip ni mama sa lahat ng ito. Pero sa halip na tanungin ako, ngumiti lang si mama. Lumapit siya kay Emmanuel at banayad na hinaplos ang buhok ng bata. Parang may kung anong lamig sa dibdib ko ang biglang nawala. Lalong gumapong apo ko, bulong niya. Mabuti naman at nadala mo ulit siya dito anak. Miss na miss ko na to. Napakagat ako sa labi. Naramdaman kong pamumuo ng luha sa mga mata ko pero pinigilan ko. Pasok na kayo. Doon kayo sa dating kwarto mo Ariana. Ako nang mag-aasikaso sa lahat. Wala akong nasabi kung hindi tangulang. Pagpasok namin sa bahay, naamoy ko kaagad ang lumang kahoy. Ang palagi ang aroma ng kape at tinapay sa kusina at ang mga lumang litrato sa dingding. Tila wala pa rin pinagbago ang lahat. Nakakapanibago pero nakakaaliw. Habang inihahanda ni mama ang kwarto, dahan-dahang inihiga ni Zephyr si Emmanuel sa kama. Lumapit ako para ayusin ang kumot. Hindi pa rin nagigising ang bata pero kita sa mukha niyang kapayapaan. Parang nararamdaman niya na kahit saan siya dalhin, basta kasamang mga taong mahal niya, ligtas siya. Lumabas na muna ako ng kwarto at sumunod sa mama ko sa kusina. Nakita ko siyang nagtataklob ng termos at inaayos ang mesa. Ma, Nilapitan niya ako tinapik ang balikat ko. Nag-aalala ko kasi hindi ko alam kung tama bang dalhin ko sila dito. Ngumiti si mama, yung ngiting parang may alam na siya sa damdamin ko kahit hindi ko pa sinasabi. Anak, sabay hawak niya sa kamay ko. Wala namang masama sa pagdadala mo ng mga taong naging bahagi ng buhay mo, lalo na kung isa ka sa kanila'y bata pa. Si Emmanuel, alam mo namang mahal na mahal ka niyan at si Zephyr, saglit siyang natigilan. Hindi ko man lubos na kilala pero kita ko kung paano siya tumingin sa'yo kanina. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang importante nandito kayo. Masaya ang bahay. Mainit, buo. Napahikbi ako ng mahina. Napayakap ako kay mama at sa gitna ng madilim na madaling araw, naramdaman ko ang liwanag ng tahanan. Sa pagkakataong ito, sana hindi na ito pansamantala. Tanghali na nang magising ako, maliwanag ng paligid at ramdam ko ang sinag ng araw na dumadaloy mula sa bintana ng kwarto. Napakurap-kurap ako at napabalikwas ng bangon. Nilingon ko kaagad ang tabi ko. Wala si Emmanuel at mas lalo ako nataranta nang mapansing wala rin si Zephyr. Agad akong bumangon at inayos ang sarili. Nasaan na sila? Bulong ko habang mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Naisip kong baka nasa kusina sila pero wala doon. Dali-dali akong sumilip sa silid ni mama ngunit wala rin. Kinabahan ako. Hindi naman siya may masamang kutob ako pero hindi kasi ako sanay na nawawala si Emmanuel sa paningin ko.
lalo na sa probinsya. Paglabas ko ng bahay, ramdam ko kaagad ang init ng araw na sumasalubong sa balat ko. Malamig pa ang simoy ng hangin kahit tanghali na. Mula sa gilid ng bahay ay bigla ko narinig ang isang pamilyar na halakhak, masigla, puno ng saya. Huli ko! Huli ko! Sigaw ni Emmanuel. Agad ako naglakad papunta sa likod ng bahay at doon napahinto ako. Si Emmanuel, nakaupo sa damuhan, hawak ang isang patpat habang pinapaliguan ng tawanan ang mga pato. Nakapalibot sa kanyang 3 puti at isang itim na pato, na tila hindi natatakot sa kanya. Tumatalon pa siya tuwing lalapit ang isa at lalapiruti ng tsinelas niya. Emmanuel! Sigaw ko pero hindi niya ako kagad napansin sa sobrang pagkatuwa. Doon ko rin nakita si Mama, nakatayo sa ilalim ng puno ng nyog, nakitingala. May hawak siyang tuwalya sa balikat habang may panyo sa noo. Napaangat ako ng kilay sa reaksyon niya. Ma, bakit po? Ngunit hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Nang itaas kong paningin ko, halos lumuwa ang mata ko. Zephyr? Nasa tuktok siya ng puno ng nyog. Oo, si Zephyr. Yung laging nakasuit, seryoso at laging may hawak na tablet o cellphone at bihirang ngumiti. Nakasando lang at shorts ngayon. Pawisan, nakapulupot ang binti sa katawan ng puno habang abalang-abala sa pagbubungkal ng nyug mula sa itaas. Magaling pala tong lalaking to, sabay sabi ni Mama. Nakangiti habang nakatingala. Kanina pa yan dyan, ayaw magpatulong. Kahit si Mang Kadyo namin, sabi gusto raw niyang maranasan. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Literal akong napamulagat. Sir Zephyr, baba ka nga dyan! Sigaw ko. Halos paluin ang hangin sa kaba. Narinig niya ako at lumingon pababa. Ariana, relax ka lang. Kaya ko to. May hawak akong 2 pang nyug. Bababa na ako. Wala akong pake kung ilan ang hawak mong nyog. Baka mahulog ka dyan. Sigaw ko, halos pasigaw. Gumiti pa siya. Oo, gumiti habang kinikindatan pa ako mula sa itaas. Nag-e-enjoy lang, matibay pang mga braso ko. Pangaasar pa niya. Sa isip ko, Diyos ko, kung hindi ka mahulog dyan, akong mahulog sa'yo. Sa tabi ko, si Mamay natatawa na lang habang pinapanood ang eksena. Habang si Emmanuel ay abala pa rin sa pagpapatakbo ng mga pato na para bang walang ibang mundo kundi ang mga ito. Sa wakas, nakababa din si Zephyr. May 2 pang 4 na nyug sa bisig niya. Parang batang proud sa gawaing hindi niya dati ginagawa. Nakakatuwa palang gawin yun. Sabi niya habang inaabot kay Mamang nyug. Tumitig ako sa kanya. Ikaw talaga, magpapakaba ka na naman. Lumapit siya sa akin, bahagyang pawisan pa't bumulong. Kailangan ko rin namang ipakita na marunong ako sa buhay probinsya. Hindi ba? Napatingin ako sa kanya. Sa pawis niyang noo, sa mesa niyang buhok at sa ngiting ngayon ko lang nakikitang ganito. Walang pretensyon, walang pader. Tapos sa masayang sigaw ni Emmanuel sa likod habang humahabol sa mga pato. Napatunayan kong kahit saglit lang, nasaya silang 2 dito. At sa puso ko, may unti-unting binubuksang bahagi si Zephyr na akala ko noon ay sarado na sa mga katulad ko. Sa lugar na to, malayo sa gulo ng Maynila, parang mas nakikilala ko siya at mas natatakot akong baka unti-unti na rin akong nahuhulog. Pagkaalis ni Mama para magtungo sa palengke, naiwan kaming 3 sa bakuran. Ako, si Zephyr at si Emmanuel. Nabala pa rin sa paghabol sa mga patong tila ba mga kaibigan niya sa tuwa. Napansin kong tumayo si Zephyr sa lilim ng puno't inabot ang laylay ng kanyang sando. Akala ko'y magpapahid lang ng pawis pero laking gulat ko nang unti-unti niyang hinubad yon. Halos mapalunok ako nang makitang matigas at maskuladong katawan niya. Malinaw ang linya ng abs. At tila sining ang pagkakahubog ng dibdib niya. Basang-basa ng pawis mula sa pag-akit niya kanina sa puno ng nyog. Diyos ko, bulong ng isip ko. Ganito pala yung itsura niya kapag hindi nakasuot. Grabe! Napalunok ako at hindi ko namalayan ang lalaki na palang mga mata ko habang pinagmamasdan siya. Para ako natutulala.
Parang slow motion sa paningin kong bawat galaw niya. Ang pag-ikot ng katawan, ang pagbagsak ng sando sa kanyang balikat at ang ngiti niya habang pinupunasan ang sarili ng panyo. Bigla akong kinilig. Anong ginagawa mo, Ariana? Saway ng isip ko sa sarili ko. Agad ako nag-iwas ng tingin. Tinapik ang pisngi ko at pilit na pinanunumbalik ang normal na paghinga. Pero bago pa man ako makabawi ng tuluyan, isang malakas na sigaw ang gumising sa akin. Ate Ariana! Halos mapatalon ako sa gulat. Si Manuel pala, nakataas ang kamay habang papalapit. Tingnan mo! Nahuli ko tong pato oh! Agad akong ngumiti at nilapitan siya. Ang galing mo talaga, Emmanuel! Sabi ko habang pilit kinakalmang sarili. Habang kinakausap ko siya, pasimple akong lumingon muli kay Zephyr na ngayon ay nakatalikod at may hawak na baon ng niyog. Hindi na niya ako tinitingnan pero ako, Diyos ko, ako yatang hindi na makatingin ng diretso. Ito na yatang pinakakaibang bakasyon sa buhay ko at ang daming delikadong kilig na hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Noemi POV. Sunod-sunod ang dial ko sa number ni Zephyr pero hindi pa rin sumasagot. Ilang beses na ako nag-ring, ilang voicemail na rin ang naririnig ko pero wala pa ring sagot mula sa asawa ko. Nakakainis. Bakit hindi siya sumasagot? Hindi ba niya alam kung gaano ako nag-aalala? Napabuntong hininga ako at sa huli minabuti kong tawagan na lang ang mansyon. Baka naroon lang siya o kahit papaano ay may makapagbigay sa akin ng sagot. Hello, Madrigal Residence? Adelpha speaking. Bungad ng boses mula sa kabilang linya. Agad akong nagsalita, halatang inis ang tono ko. Adelpha, si Zephyr ba nandyan? Ma'am Noemi, wala po siya dito. Umalis po kahapon pa, kasama si Emmanuel. Napakunot ang noo ko. Kasama si Emmanuel? Saan sila nagpunta? Sa probinsya po ni Yaya Ariana. Napakagat ako sa labi. So, totoo nga. Kasama nilang babaeng yun? Pakilinaw nga, Adelpha. Bakit mo sinasabing probinsya ni Ariana? Bakit siya kasama? At kailan pa naging karapat-dapat na dalhin sa personal na lakad ang Yaya? Narinig kong munting pag-ubo ni Adelpha. Halatang naiilang. Ma'am, kasi po si Yaya Ariana pong laging kasama ni Sir Zephyr at ni Emmanuel nitong mga nakaraang araw. Parang mas gusto na po ni Sir na siyang kasama ni Emmanuel kisa sa ibang staff. Nanlalamig ang pakiramdam ko. Adelpha, let me remind you of something. Ako ang nag-hire kay Ariana, hindi si Zephyr. Akong pumili sa babaeng yon para alagaan si Emmanuel habang wala ako. Hindi para palitan ako sa puso ng anak ko. At lalong hindi para lapitan ng asawa ko. Hindi agad sumagot si Adelpha. Ramdam kong bigat ng katahimikan sa kabilang linya. Wala akong tiwala sa babaeng yan. Masyadong tahimik. Masyadong mabait kung makatingin. Tingin mo hindi ko napapansin kung paanong palihim siyang nakatitig kay Zephyr noon? Ma'am, hindi ko naman po alam kung... Huwag ka na magsalita pa. Baka pati ikaw hindi ko na rin pagkatiwalaan. Madiin kong sabi. Mag-ingat ka, Adelpha. Ikaw ang matagal ko nang pinagkakatiwalaan sa bahay na yan. Huwag mong hayaang mabaling ang tiwala ko sa'yo. Oo po, ma'am. Pasensya na po. Ibababa ko ng tawag, pero bago yun, isang huling bilin. Pagbalik nila, gusto ko akong una mong tawagan. At ipaalala kay Zephyr na huwag siyang masyadong naglalalapit sa ibang babae. Dahil kahit na gaano siya kabisi sa negosyo niya, asawa ko pa rin siya. At ako pa rin ang ina ng anak niya. Ibinalik ko ng telepono sa lamesa. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa selos lang, kundi dahil sa kaba. Hindi ako papayag na maagawan. Hindi ako papayag na isang yaya lang ang papalit sa pwesto ko bilang asawa at ina. Hindi habang buhay tahimik lang ako. Kung kailangang bumalik ako, gagawin ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para sa posisyong alam kong akin. Tahimik ang kwarto habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang telepono. Paulit-ulit na sinusubukang kontakin si Zephyr. Ilang minuto na rin ang lumipas pero wala pa ring sagot. Unti-unti na akong nauubusan ng pasensya.
Hindi ko maintindihan kung bakit ganito siya ngayon. Hindi niya ba alam kung gaano nakakainis ang pinaparamdam niya? Hindi niya ba alam kung gaano kahirap para sa akin na wala sa tabi ng anak ko? Tumigil ka na nga dyan. Sabay yakap sa akin mula sa likod ng lalaking kasama ko dito sa ibang bansa. Si Marco. Napapitlag ako pero hindi ako kumibo. Hindi ito unang beses na ginawa niya yun. Kaibigan ko siya sa trabaho, co-architect sa project naming overseas. Pero matagal ko nang alam, may namamagitan na sa aming dalawa na hindi ko na dapat ginagawa. Bakit mo ba lagi siyang tinatawagan? Hindi ka na nga sinasagot. Halatang may iba ng pinagkakabalahan ng asawa mo. Bulong ni Marco sa tenga ko. May halong panunumbat at pang-aakit ang boses niya. Huwag mo akong simulan, Marco. Anak kong concern ko. Mariin kong sagot, sabay tayo mula sa kama. At asawa ko pa rin si Zephyr. Pero hindi mo na siya mahal, Noemi. Ilang beses mo na bang sinabi yan sa akin? Lumapit siya sa akin, mariin ang tingin. Ikaw na mismo nagsabi na matagal nang malamig ang relasyon niyo. Na hindi ka niya na pinapansin. Na para na lang kay Emmanuel ang lahat. Hindi ako nakasagot agad. Totoo naman ang sinabi niya. Kaya nga ako umalis. Kaya nga ako pumayag sa project na ito kahit pamalayo. Kaya nga ako nagpadala sa presensya ni Marco. Pero hindi ibig sabihin nun na may karapatan ka na sa akin. Sagot ko, mas mahina ng boses. May pamilya pa rin ako, Marco. Tumawa siya na may halong pait. Pamilya. Habang wala ka, iba nang bumubuo ng pamilya mo. Yung yaya ng anak mo na si Ariana, hindi mo ba nakikita kung paano palapit ng palapit siya kay Zephyr? Napakauyom ang kamao ko. Alam ko. Alam mo pero wala kang ginagawa, Noemi. Habang nagdadalawang isip ka, baka pag uwi mo asawa na siya ni Zephyr at ina na siya ni Emmanuel. Napaupo ako pabalik sa kama. Hindi ko alam kung galit ako kay Marco dahil nagsasabi siya ng totoo o galit ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari to. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ko. Hindi mo siya kayang ibalik kung ganyan ka. Kung gusto mong panatilihin ang pamilya mo, then fight for it. Pero kung hindi, nandito ako. Napatingin ako sa kanya. Kay Marco, isang taong hindi ko minahal pero naging sandalan ko. Sa kaibuturan ko, alam ko may kailangang baguhin. Hindi ko hayaang maagaw sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan ko nang umuwi. Ariana POV. Napailing na lamang ako habang nakatanaw sa mag-ama. Diyos ko, ang pasaway nilang dalawa. Hindi ko na kinaya. Parang mga bata ngayon lang nakalabas sa hawla. Naghahabulan, nagtatawanan at kung ano-anong kalokohan ang ginagawa sa bakuran. Pero kahit na ganito, may ngiti pa rin sa mga labi ko. Hinayaan ko na lang silang mag-enjoy. Minsan lang ito at ramdam ko kung gaano kasaya si Emmanuel sa ganitong simpleng buhay sa probinsya. Si Zephyr, Diyos ko, hindi ko akalaing marunong siyang magkatay ng manok. Sa unay parang nag-alangan pa siya. Parang hindi tsak ang ginagawa pero kalaunan, parang sanay na rin. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ko siya. Wala na ang formal at seryosong boses na kilala ko. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang simpleng ama na gustong mapaligaya ang anak niya. Lumapit na rin ako upang tumulong sa pagtanggal ng balahibo ng manok. Mainit pa't medyo dumidikit sa balat. Pero sanay na rin ako, dito ako lumaki. Sa ganitong gawain, natuwa ako na sumulyak si Zephyr sa akin. Parang humahanga siya. O baka nagtataka kung bakit hindi ako naasiwa. Sanay ka na talaga sa ganito, no? Tanong niya habang tinutulungan akong humawak sa manok. Oo naman. Sa amin, akong tagaluto. Ako rin minsan ang tagakatay. Sagot ko sabay tawa. Pero ngayon lang ako tumulong na may boss na kasama. Napangiti rin siya at saglit siyang natawa. Hindi na ako boss dito. Ikaw ang masanay sa ganito. Sundalo lang ako ngayon. Bumuntong hininga ako. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may bumubuo. Maya-maya pa ay napalingon ako sa direksyon ng bodega. Si Emmanuel karga-karga ang pusa ng kapitbahay na palaging nakikigala sa amin.
Hinahaplos niya ito habang nakaupo sa silyang kahoy. Parang isang batang sobrang tuwa sa bagong laruan. Bigla ko ring napansin ang titig ni Zephyr sa anak niya. May halong pagtataka, may halong lungkot. Hindi ko alam na mahilig siya sa mga hayop, bulong niya. Oo, gustong gusto niya yung mga alaga namin dito. Lalo na kapag may sisiw o yung mga kambing sa kabilang bakod. Sagot ko, habang sinulyapan din si Emmanuel na ngayon ay nakikipag-usap na sa pusa na parang totoong bata to. Tahimik si Zephyr sa ilang sandali, parang may iniisip. Sa mansyon, wala siyang ganitong kasiyahan. Laging may oras, laging may limitasyon. Bawal to, bawal yan, puro bawal. Nararamdaman kong bigat sa tinig niya. At doon ko rin nakita ang unti-unti niyang nakikilalang anak niya. Hindi bilang batang sinusunod lang ang utos ng yaya, kundi isang bata na may sarili ng gusto. May sariling mundo, at may sariling kasiyahan na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi ko alam kung bakit biglang naging mabigat ang dibdib ko. Siguro dahil ngayon ko rin lang nakita si Zephyr na ganito. Hindi bilang amo, hindi bilang lalaki lang, kundi bilang isang tatay na gustong bumawi. At ako ang saksi. Napangiti ako ng bahagya. Kahit na may luha sa gilid ng mata, sa simpleng buhay dito sa probinsya, may nabubuo, unti-unti, tahimik pero totoo. Hindi ko inasahang si Zephyr mismo magboboluntaryo na magluto ng hapunan. Tinola pa talaga, paborito ni Emmanuel. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero seryoso pala. Hinayaan ko na lang siya pero syempre, hindi ko rin kayang hindi siya gabayan. Kung ano pang kalokohan ang mangyari sa kusina namin. Habang nasa gilid ako, pinagmamasdan ko siyang naghihiwa ng luya. Ang awkward niyang tingnan. Hindi sanay. Parang bawat galaw niya may kaba. Napapailing ako sa tuwing mali ang pagkakahawak niya sa kutsilyo. Zephyr, huwag mo isama yung balat ng luya. Balatan mo muna bago mo hiwain. Oo nga pala, sagot niya sabay tawa. Sorry, first time ko to, okay? Bigyan mo naman ako ng chance. Hindi ko napigilang matawa din. Ang isang kilalang CEO ngayon ay mukhang batang nangangapa sa kusina ng probinsya. Ano bang pumasok sa isip mo at gusto mong ikaw ang magluto? Tanong ko habang inaabot ang hiniwang sibuyas. Kasi gusto ko ring maranasan to. Yung simple lang, yung ako ang gumagawa ng para sa anak ko. At saka challenge din talaga yung umakyat ng nyug kanina. Para kung sinumpa habang nasa itaas. Napubuntong hininga ko nang maalala ko yon. Umakyat pa talaga siya ng puno ng nyug. Diyos ko, para lang makuha yung buko. At kung malaglag siya doon. Zephyr, hindi mo na dapat ginawa yun. Delikado kaya. Isipin mo naman si Emmanuel. Natahimik siya sandali. Nakayuko habang nilalagay sa kaserola ang mga sangkap. Concerned ka ba sa akin? Tanong niyang bigla. Pabulong pero sapat para marinig ko. May halong biro pero ramdam kong lalim ng tanong. Napaatras ako ng bahagya. Hindi dahil sa tanong niya kundi sa epekto ng tanong na yon sa akin. Parang biglang lumakas ang pintig ng puso ko. Bakit ganun? Siyempre, kasama kita sa bahay. Aatiyaya mo ko ni Manuel. Natural lang na mag-alala ko. Pero hindi lang yun ang dahilan, hindi ba? Ngumiti siya. Yung ngiting may laman, hindi basta ngiti ng isang lalaking mayabang, kundi puso ng kausap niya. Lumayo ako ng konti, kunwaring inaayos ang mga dahon ng sili sa tabi. Huwag mong gawing komplikado, Zephyr. Mahina akong sabi, pero kahit ako alam kong hindi ko na kayang linlangin ang sarili ko. Tahimik kaming nagpatuloy sa pagluluto, pero sa pagitan ng singaw ng tinola at mga tahimik na sulyap sa isa't isa, alam ko may nababago. May unti-unting nahuhulog. Hindi ko alam kung alin sa dalawa ang mas dapat kong katakutan. Yung nahuhulog ako o yung baka hindi ako masalo. Malapit nang maluto ang tinola, kumakalat ng amoy ng luya at sili sa loob ng malit naming kusina sa probinsya. Hindi ko inasahan na magagawa ni Zephyr yun.
Ang tumulong na mag-prepare ng pagkain mula umpisa hanggang sa malapit ng ihain. Nakakatuwang tignan pero may kung anong kilig din akong nararamdaman na ayokong aminin. Nakahawak siya sa sandok habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. Pawisan ng puting t-shirt niya, medyo nakababa ang neckline kaya kitang-kita ang collarbone niya at konting chest muscles. Para siyang eksena sa mga romantic movies na hindi ko inasahang masaksihan sa totoong buhay. Mainit pa to, hintayin natin na medyo lumamig. Sabi niya sabay sandok ng sabaw. Hinipan niya yun at ilang beses at seryosong mukha habang titig na titig sa laman ng kutsara. Ikaw na munang tumikim, Ariana. Sabihin mo kung tamang timpla. Aniya. Sabay inabot sa akin ang kutsara na siya mismong humawak at hinipan. Nalaki ang mga mata ko. Ha? Ikaw nang humawak niyan? Hinipan ko naman na. Sagot niya kaagad, kunwari walang mali siya. Pero may ngiti sa sulok ng labi niya, yung tipong alam niyang naiilang ako pero gusto pa ring asarin ako. Nag-aalangan ako lumapit, para bang may CCTV ang kusina at may makakakita sa amin sa ganung tagpo. Pero ang mas ikinagulat ko, "Aw, ang sweet niyo naman!" Sigaw ng pamilyar na boses mula sa pinto. Napalingon kaming pareho, nandun si Emmanuel nakasandal sa door frame ng kusina at may hawak pang laruan niyang pusa. May pilong ngiti sa labit malalaking mata na tila pinipilit basahin ng eksena. Ay nako! Napatras agad ako. Hindi ko alam kung hiyang-hiya ako o natatawa. Anak, akala ko ba naglalaro ka pa rin sa labas? Kanina pa ako dito. Pinapanood ko kayo. Parang kayo na sa movie. Sabay tawa niya. Napakamot sa batok si Zephyr. Medyo namula ang pisngi niya. Natawa na rin ako sa hiya at sa sobrang kakornihan ng eksena. Nagpa-practice lang kami sa pagtikim ng sabaw. Palusot ko. Para perfect mamaya. Oo nga, sabay hirit ni Zephyr. Sweet talagang lasa ng sabaw, hindi ba Ariana? Napakunot ang noo ko at kinagat ang labi para pigilang matawa. Pero alam ko, pareho naming nararamdaman ng isang sandaling yon na kahit simple lang, may kurot sa puso. At si Emmanuel, parang batang direktor na masaya sa palabas na gusto niyang mapanood araw-araw. Ngayon ko lang naisip, baka hindi lang akong unti-unting nahuhulog. Baka kaming tatlo sa gitna ng sabaw, ng tawanan at ng simpleng sandali ay unti-unti na nagiging isang pamilya. Masarap ang pagkain pero mas masarap sa pakiramdam ang kasiyahang nararamdaman ko sa mismong hapag. Kompleto kami. Ako, si Emmanuel at si Zephyr. Walang formalidad, walang tensyon, walang komplikadong mundo ng syudad. Tanging simpleng pagkain lang sa dahon ng saging. Nakaupo sa bangkong kahoy at tawanan habang sabay-sabay kami kumakain ng tinola, pritong isda at manggang hilaw na may bagoong. Ang sarap talaga ng luto mo, Daddy! Masiglang sabit ni Manuel habang sinusubong kanin at sabaw ng tinola. Actually, sabay tingin niya sa akin. Mas masarap kasi tinuruan ni Yaya Ariana. Napangiti ako. Hindi naman, marunong naman talagang daddy mo. Medyo kinabahan lang ako nung umakyat siya ng niyog. Napahalakak si Emmanuel. Oo nga, parang unggoy. Sumabay na rin kami sa tawa. Ilang saglit ng katahimikan na tahimik ng pagsubo ang lumipas. Bago biglang nagsalita si Emmanuel. Matinis ang tinig pero seryosong laman ng salita. Sana ganito na lang palagi. Masaya tayo, kompleto. Walang cellphone, walang maingay na kotse, walang maraming tao. Natigilan ako, napalingon ako kay Zephyr at doon ko siya nahuling nakatingin sa akin. Malalim ang titig niya, yung parang may iniisip na hindi niya masabi. Napalunok ako agad na tumingin sa pagkain para umiwas. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya kahit hindi ako nakatingin pabalik. Tapos, dugtong pa ni Manuel. Gusto ko next naman nating puntahan yung yate ni Tito Drake. Miss ko na si Bella. Gusto ko siyang kalaro ulit. Napatingin si Zephyr sa anak niya. Kitang-kita kong bahagyang pagkakunot ng noon niya
Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa sinabi ni Emmanuel. Parang bigla siyang natahimik. Alam ko kung bakit. Dahil si Drake, ang kaibigan niya isang, well, sabihin na nating malaya sa buhay. Walang iniintinding rules. Party dito, party doon. At kung pupunta kami doon, baka hindi niya alam kung ligtas ba para sa akin o para kay Emmanuel.